working with different people from around the world. Ako si Bulakenyong Gala, isang vlogger, isa din po akong singer, isa din po akong teacher, at isa po akong proud overseas Filipino worker. Tama naman talaga yung iniisip natin lahat na ang buhay OFW ay napakahirap pero masarap din in a way. Maganda at masarap maging OFWs kung ang mga nakapaligid na tao sa'yo ay makakasundo mo at meron kayong mga common hobbies and activities na gustong-gusto nyong ginagawa pare-pareho. Napagkasunduan nga naming tatlo na kumain outside at gusto namin kumain ng steak ng Thailand. Guys, kasama ko nga pala yung mga kasabay kong na-hire sa SJMIS, si Ate Sheila at si Lao Shu. Lao Shu nga pala ang tawag sa Chinese word for a teacher. Pero ang kanyang name ay Lisha. O diba magkatunog halos? Lao Shu and then Lisha yung name niya. Kaya nga minsan guys, nalilito ko pag tinatawag ko siya. Hindi ko alam kung Lao Shu ba itatawag ko o Lisha. Ganito nga lang pala ang aming buhay dito sa Saraburi, sa bagong probinsya na aking nilipatan. Simple lang guys, papasok lang kami sa umaga, susunduin ng van, magtuturo maghapon, and then pag uwian, ihahatid ng van sa aming mga apartments, tapos bibili ng makakain or dinner sa gabi. Kaya nga kaming tatlo ay nagkasundo na kumain ng steak ng Thailand. Ito nga palang Purple na tindahan ng steak ay very popular dito sa Thailand kasi nga mura yung kanilang mga steak at mura naman halos lahat ng nasa kanilang mga menu. Model now of the menu. I should dress up, you know, if you take photos of My me room is as like a, over as a there. model. Lisha, my room is in front of the disco. Oh, yes, Yeah, yes. remember Kuka? Especially during the if Can you tell him? พี่งาเพิ่มด้วยครับเอาสปาเกตตี้นะครับ1ครับชั้น1ครับ Oh, ha. โอ้ Lisha. Wait, come on. Ito na nga guys, at umorder kami ng 3 plates of beef steak na nilibre naman ni Ate Sheila, diba? Sana all. Guys, may french fries na yan, may salad at meron na ring steak for only 80 baht. Diba? Napakamura na. Yung una nga ay apura ang tanggi ng aming Chinese teacher na si Lisha, pero na-convince din namin dahil nga si Ate Sheila naman yung nagpumilit na maglilibre. Alam niyo guys, pare-pareho naman talaga yung reason namin kaya namin natanggap itong trabaho na ito dahil nga sa offer ng starting salary nila. At habang nga kami kumakain ay napadaan ang isa pa naming kabatch na si Dustin from Ohio, United States of America. O diba buong buo? Napadaan nga lang siya at dahil siya ay nag-aaral ng Thai kickboxing. Just to let you know guys, yung mga apartments namin dito, yung mga condominiums namin dito ay tabi-tabi halos. Magkakalapit lang, kaya naman naglalakad lang kami kung kami magkikita-kita. At saka nga pala dito sa Saraburi ay wala pang masyadong mga malls. Kaya nga less temptation ay less din ang gastos, of course.